So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin na malapit na po yung pag-continue ng impeachment trial ni Sara. After nga po ng SONA, kinabukasan, posible nga pong mag-convene po ulit yung impeachment court. So, tandaan nyo, no, hindi pa rin po sinawawala sa agam-agam natin mga Pilipino na baka po ipa-dismiss po nila ito. Kasi nga po, meron na pong siguradong Duterte Black. Actually, 7 sila. 7. No? So, si Bato, si Robin, si Marcolelat, si Aimee, si Bongo, at 2 Bilyar. Itandaan po natin mga kababayan na kailangan po ng boto ni Sara para hindi po siya mapa-impeach, Siyam lang. Okay? So ngayon, ang pinaka-usap-usapan po ngayon, hindi po ngayon magkasundo ngayon itong si Ping Lacson at saka si Cayetano dun nga po sa impeachment trial. Sabi nga po ni Lacson, hindi pwede na i-dismiss yung kaso. Sabi naman po ni Cayetano, pwede daw, depende sa jurisdiction. Alam niyo si Cayetano, no? Alam ko naman matalinong abogado yan, pero dito, ang bobo niya naman dito, ipapadismiss yung impeachment trial dahil sa jurisdiction. So, kaninong jurisdiction yan? Kasi inyo nakamandato yan. Diba? Oh. So, tingnan nyo to, ha? Ito yung ito from ABS-CBN to, eh. Oh. So, naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na pwedeng pagbotohan ng Senate Impeachment Court kung ibabasura ang kaso laban kay Sara Duterte. Sakaling mapatunayan na may paglabag sa Constitution sa naging proseso nito. Tingnan nyo, di ba? Technical ninyo masyado eh. Taliwas naman dito ang opinion ni Pampilo Lacson. Oh. Ako, proud ako, binoto ko si Lacson. Oo. So ngayon, tingnan nyo to Meron pa dito, ito. So ito ngayon yung ito ngayon yung statement nila. So sabi nga po ni Lacson, di ba sinabi try and decide? So that's it. We should not try and decide. Yun ang nakasaad sa Constitution. We're only talking here of either conviction or acquittal. O di ba? Pero sabi naman po ni Mr. 10,000, well, we should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. The court should not acquit or convict you without looking at the evidence. Parang, laban o bawi ba to, di ba? So ngayon, tingnan nyo to So actually, merong statement dito si Lacson. Ito yung sinabi ni Lacson, no? Wait lang, ito. Dapat yung dismiss na Senado, no? Simple na evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka convict wala namang ebidensya? O napakawik ng ebidensya? Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So dapat evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya pipresenta ng prosecution team. O, di ba? So, pero ngayon So ngayon mga Streetwise, tinan niyo to. So may nakita pa akong article dito, no? So ito yung sinabi ni Lacson. Incoming Senator, wait lang. Okay. Ito. Incoming Senator Ping Lacson nagbabala kontra sa pagbasura ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte ng walang paglilitis. So sino ba may gusto nito? Si Bato, si Bongo, si Aimee. Alam niyo, di ba? Kaya nilang i-compromise yung institusyon ng Senado para lang protektahan si Sara. Grabe, di ba? Oh, sabi dito, no, nagbabala si incoming Senator Ping Lacson na magiging nakakahiya para sa mataas na kapulungan kung agad nang ibabasura ng Senate Impeachment Court ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala nang problema yan eh. Kung talagang matatalo, kung talagang mananalo si Sara sa impeachment trial, okay na po yun.
Tanggapin na lang po natin yun kung ganun talaga. Kung talagang pupulita kayo, kung talagang iiral po ang politika dito kasi sa katotohanan, okay na po yun. Pero importante dito mga kababayan, magkaroon po ng trial, ilabas po yung ebidensya. Di ba? Masasabi pa dito. Paliwanag ni Lacson, kung i-dismiss ng impeachment court ang kaso, base lang sa pag-aksyon ng motion at nang walang trial ay maaring maiakit sa Korte Suprema ang usapin. Supreme Court pa, naabot niya pa ng 3 taon nito. Diba? Kung babagta rin ang kataas-taasang hukuman ang desisyon ng impeachment court, ay magiging kahihiya ang Senado. Diba? So, kailangan pa talaga padaan sa Supreme Court, diba? Ngiti Lacson, malinaw ang itinakda ng saligang batas na dapat dinggin ang kaso at hatulan ng nasasakdal. Tanging conviction at acquittal lang aniya ang desisyon, hindi maaari kusyonin kaysa inilulutang na motion o to dismiss. So, pinapaalalahanan din ni Lacson ang mga senador judges ng impeachment court na umakto at magsalita tulad ng huwes dahil obserbahan sila ng publiko habang sasagawa ng impeachment trial. Di ba? Napaka-ethical talaga ni Lacson, no? To be fair. So ngayon, no, actually, mga kababayan, ito yung palusot ni ano eh. Ito yung palusot ni Cayetano. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to ha. Saan na ba tayo? Ito. Sige. To the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung... Ayan na. So, ewan ko kay Cheese kung ano bang... Cheese, tanga-tanga din eh. Kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay. So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority... Ano yung not technical about it? Technical nyo nga masyado. Gago rin si Cayetano eh, no? Huwag daw masyadong technicalin. Eh, sila nga mismo nagte-technical mismo. Kasi kung hindi naman technicalities ng pag-nag-uusapan, dapat hindi na pinag-uusapan dito kung i-dismiss ba o hindi, dapat nag-trial na kayo kagad. O yan, parang ito, di ba? Anong laman ng bank account? Transaction ni Sarah. Ganun na lang, di ba? Totoo yan eh. Importante malaman natin yan eh. Oh. Huwag daw technicalin. Pero yung ginagawa nila sa impeachment court, technical po nila para hindi po matuloy. O kaya para i-delayed. Kasi nga, no? Malino naman po nakalagay doon po sa konstitusyon natin. Ita-trial, then magdi-decide. File ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Diba? So for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC. Kinasuhan... Tama, diba? O ngayon, sige. O, ganun yung logic ni Cayetano. Ako hindi naman ako abogado, ha? Pero napakasimple lang naman ang logic dito. Kung jurisdiction pala magiging rason para po ma-dismiss yung kaso ni Sarah sa impeachment court, so, ang pinapalabas ba dito? Posible na yung impeachment trial ni Sarah, hindi po ito sakop ng jurisdiction ng impeachment court? So, kaninong jurisdiction ito? Bobo rin eh, no? Tanga-tangahan din. Hindi ba? Kasi sabi ni Cayetano yan eh. O kung ang kaso ay final sa maling jurisdiction, pwedeng i-dismiss. So, final po ang kaso ni Sarah sa impeachment court kasi nga impeachment trial. So, kaninong jurisdiction po yun? Ay, Diyos ko. Ewan ko, no? Parang anong klase? mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Di ba? So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. Di ba? So, may mga sinasabi ko, anong prohibited? Whether motion niya o pleading. Sige nga, so paano mo i-connect yan sa impeachment court? Tira natin. Paano mo i-connect? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So, for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer. Di ba? But yun lang ang limitation. Then, sa rules namin. So, yung dalas ko marinig ngayon,
Eh kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. So ipapasok nila sa rules nila. So sa rules nila so gagamitin nila yung sarili nilang rules para pa-impeach si Sara. Ay. Parang ano naman nun, parang ang tanga naman nun, di ba? Parang, ewan ko ba? Ano bang metaphor na pwede natin gamitin doon? May magandang metaphor dyan no? Na meron naman silang constitution, pero gagamitin nila yung rules nila. Di ba? Parang paano ba? Parang ganito. Okay. Parang ganito nisip mo metaphor dito, di ba? For example, sa barangay ninyo, sabi ng barangay ninyo, kapag alas 10 ng gabi, bawal na mag-videoke. Parang ganun ha. So yan po, rules po yan ng buong barangay. Alas 10 ng gabi, bawal na mag-videoke. Maingay na tayo, bawal mag-videoke. Yun nga lang, bilang sasabihin ni Cayetano, hindi, meron kaming rules sa bahay namin na okay mag-videoke ng alas 10 ng gabi, pataas. So parang ganun ba ibig sabihin ni Cayetano dito? Na pwede silang gumawa ng rules, na sarili lang rules pa na kukontrahin yung mismong konstitusyon natin, parang hindi naman ata tama yun. Parang ganun yung nakita ko metaphor dito Di ba? Kasi sabi ni Cayetano, sabi lang ulitin natin sinabi niya. Nag-gets niyo ba ibig sabihin? Nag-gets niyo ba? Ang ganun ibig sabihin dito Tingnan niyo The Senate President. Whether motion niya or pleadings, di ba? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer, di ba? But yun lang ang limitation. Then sa rules namin. So yung dalas ko marinig ngayon, kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. Pilokoso po rin talaga to no? So ganun nga, tama nga metaphor ko. Di ba? So sabi ng barangay, bawal na mag-videoke, alas 10 ng gabi pataas. Hindi, may rules kami sa bahay. Nasa bahay namin, okay lang mag-videoke ng alas 10 pataas. Wala kami pakialam sa bahay namin, basta sa bahay namin sa loob. Kami lang naman sa loob ng bahay yung nag-videoke, hindi naman yung labas So ganun pala. Parang tanga-tanga naman ito. So by the way mga babae, so kayo po, nakita naman po natin, kung anong klase po na faction po meron po ngayon sa Senado. So, ito yung mga grupo ni Cayetano, tsaka dito nga po sa grupo nga po ni Tito Soto, tsaka ni Lacson. Mukhang si Tito Soto tsaka si Lacson mukhang mukhang isa yung paniniwala nila. So kayo po ba saan ba kayo dito, saan ba kayo mas kakampi o saan kayo mas pabor sa mga statement po na to? Kay Ping Lacson ba o kay Cayetano? Actually yung tatay na Cayetano magaling. Sa totoo lang. Yung kumpanyera, yung tatay ni Alan Peter, magaling 'yun. Magaling na senador po 'yun. Pero itong anak niya nga po ito, wala sobrang trapo Sobrang trapo. So yun so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like po, subscribe. Makalabisan pa share po ng video po na to. Okay. So thank you mga kababayan, and then last topic tayo